Di ba nakaganyan sila? Sasalita yan sa kuteya. Tawagin mo yung mga kaalyado natin. Sabihin, bantayan mo yung sasabihin niya. Yo, parang gano'n. Kaya ang layo ng mga pinanggalingan at ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanya upang magpagaling. Habang nakasaksi sila doon, galit na galit naman itong mga ito. Na di ba, sabi pa nga nakarang binasa natin, may sa demonyo to. Di ba, sabi nga lang, kasi pinalalabas niya, yung kapwa niya, demons. Di ba, nakatila ng ating Panginoong Yesus na, kung pinalalabas ng kapwa demonyo yung kanyang demonyo, di magigibay kaharian. Sa The Divided Kingdom, natatandaan ko, parable of the Divided Kingdom. Hindi. Kaya sinusubaybayan siya hanggang sa siya ay maipapatay. One day as he was teaching, Pharisees, ayon, and teachers of the law, ayan, scribes, who had come from every village of Galilee and from the Judea and Jerusalem, were sitting there, and the power of the Lord was present for him to heal the sick. Lalo pa siyang dumadami yung pinagagaling niya. Nakakakita yung mga bulan, yung mga baluktot, nagiging tuwing, yung mga inaalihan ng masamang espiritu, nagiging malakas, dahil nagagalit itong mga to. Bakit? Nasa sapawan. Tawa niyo ba? Teka. Yung matatamaan kami yan. Gano'n. Tapos pagka gumamit pa ng parable ng ating Panginoong Yesus, ayun, hindi pa nila maintindihan. Kaya galit na galit sila. Parang tayo yung tinutukoy na ito. Parang gano'n eh. Lalo sila ngayon, gustong ipapatay si Jesus Christ. Ano ba? Sinusundan nila yan kahit gano'ng kalayo yan. Susundan at susundan nila yan. Kaya, pag napansin naman ng ating Panginoong Yesus na gano'n, ayun, ginagamitan niya ng mga matitinding salita, kagaya ng binabanggit kayo ng mapapalad ng mga ganito. Diba? Sa aba ninyo mga busog, ayan, nagugulat sila. Hindi nasabi nito. Hindi na alam, sila pala yung tinutukoy. Ang bawat versikulo sa kabanatang ito'y nag-uumpisa sa salitang mapalad ang mga blessed are. Dahil tinutukoy ni Jesus ang mga dukha na nananampalataya sa Kanya. Na kahit sila'y wala nang makain, wala na silang pera, nakasubaybay pa rin yung iba sa pangangaral kay Jesus Christ. Kaya nga siya nagpakain ng anong talata yun? 5,000. Lalo ngayon nagaling ng mga ito. Kasi nga, pag pala sumunod ka rito, may pamerienda pa. Parang gano'n. Nakapakinig ka na, nakamerienda ka pa. Tumatawag siya ng atensyon sa kanyang pangangaral mula doon sa kanyang pagsasalita at pagpapagaling. Kaya nabasa ng ating Panginoong Yesus, yung dami ng crowds, more ang poor. Kaya sabi niya, mapalad kayo. Mapalad kayo, mga dukha. Nananampalataya sa kanya. Hindi siya tinitigilan ng kasusunod. Diba? Yung mga, sino ba yung babaeng, kalimutan ko yung pakanan, na magdali na ba yung prostitute? Diba? Yung makikita natin, habang lumalapit sa kanya, yung mga tao na yan, sinasabi nito mga ito, bakit niya pinagagaling yung mga makasalanan? Bakit malapit siya sa mga makasalanan? Samantalang sila, hindi sila lumalapit sa mga tao ito kasi nga, sila ay matataas at may mga pinag-aralan at matatalino at magagaling. Parang gano'n. Samantalang itong Jesus na ito ay malalapit sa mga makasalanan. Ano kayo na sinasabi doon sa chapter 5, verse 17 yata? Diba? Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Diba yan? Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Ayun, huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Bakit? Tinatawag namin mga makasalanan. At marami doon sa mga poor na yun ay sumasampalataya. Hindi kagaya nitong mga ito na piling walang kasalanan. Diba? Kaya siya ay tunay na pinagkakaguluhan. Nilalapitan siya ng mga tao. Pagalingin mo ako. Dumaan ka lang, mahipo ko lang. Ganun kalakas yung pananampalataya ng iba. Mahipo ko lang ang iyong damit. Mahipo lang kita. Makakakita ako. Kaya siya pinagkakaguluhan eh. Nag-trending yan. Nag-viral yan. Ginawa niya na yan. Na napakarami niyang pinadilat ang mata ng mga bulag.
Marami siyang tinulungan at nilinis na may mga keto. Kaya sikat na sikat ang ating Panginoong Hesus. Kahit hindi natin ito basahin, huwag natin basahin yan. Punta tayo sa history. O, wala na munang Bible. Sa history, makikita mo yung Jesus Christ na talagang merong nag-exist na Jesus Christ na anak ng Diyos na nagpagaling at nagdala ng salita sa mundong ito at nagpaalala na mayroong langit at impyerno. Huwag na natin basahin ito. Pasay-sayan na lang. Ano po? Sumikat siya na sumikat dahil sa kanyang pangangaral na yan. Sa dami ng salita mapapalad ay isa lamang ang tunay na kahulugan nito. Ang mapalad na tinutukoy ay nasa talatang 11-12 ng Mateo 5. Kasi nilabog niya, di ba? Matthew chapter 5 verse 1-3, mapalad ng ganito, mapalad ng mapagpakumbaba, mapalad ng mapagpatawad, mapalad ng bawat isa nakalagay doon. Yung pinaka-conclusion, ito sa 5:11 and 12, pinagpala. Ayan o. Ang mga nilalait at inuusig. Sino nang lalait? Ito mga to. Diba? Para ko, huwag kang pumasok dito sa sinagoga, bago-bago. Parang gano'n. Oh, ikaw, hindi ka bilang dito. Ito ay mga first class at may mga ganito-ganito. Ikaw, marumi ka, ito masarap. Yun nilalait. Yun ang tinutukoy eh. Pinagpala yung mga dukha, yung mga nilalait, inuusig ng mga tao. Pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na parang kasinungalingan na dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Lahat ng mga mabubuting tao na yon na may pananampalatayang malalaki ay nanauna sa atin, ay ganun pala ang nangyari. Nasubok sila sa kanilang pananampalataya. Malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sabihin, in other words, maliligtas kayo. Ilang ibig sabihin mo? Bakit? Sapagkat kayo mapagpakumbabang mga tao. Mababait kayo. Parang gano'n. 5:11-12 ng Matthew. Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you, falsely, for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Meron nang nauna na mga taong mababait na inusig. So sa atin bilang mga Kristiyano, sa mga kabagong panahon, sa mga tinatawag na alagad ng Panginoong Hesus, maraming pinagdadaanan tayo na persecution sa tayo sa buhay. Yung pagsamba lang di ba? Ang hirap pumunta ng linggo. Kasi bakit? Hindi mo maintindihan. Sana wag umulan. Ayan. Kasi pag umulan, madudumihan yung sapatos mo. Hirap bumiyahin, nakasamba. Kaya maraming lakad. Natatapat pa kung kailang linggo, madaming mga, basta may kakompetensya, iba't ibang bagay yung nangyayari. Ang salitang Griego na isinali sa Tagalog na mapalad ay nangangahulugan ng espiritual na kasaganaan. Yun, kaya sabi natin kanina, inuusig kang pisikal, pagdating doon ay gagantimpalaan ka. Ang hirap kasi nung mahirap ka na nga sa mundong ito. Sabihin na natin, wala kang pinag-aralan, wala kang trabaho, wala kang bahay, wala ka na, as in, poor na poor ka. Ano? Pagdating ba naman sa kabilay, poor pa rin? Sana hindi gano'n. Kahit na ikaw ay mahirap na mahirap dito sa lupa, kung ikaw naman ay mayaman sa pananampalataya, iiwan mo yan, uubarin mo yung katawan lupa na yan, mapubulot yan. May reward ka sa langit. Kasi may mga gano'n na nakamatay na, hindi makilala si Jesus Christ. Nagpakasaya-saya yung tao, akala niya wala nang bukas, biglang isang araw, binangungot, inatake, hindi nakapagsisi. Sayang. No? Sayang. Kaya bilang lingkod ni Jesus, makikita natin ang larawan noon sa atin na parang ipinapagaya sa atin. No? Ang sino mang nakakaranas ng mga nabanggit sa unang bahagi ng mga talata, kung ikaw man ay dumadaan bilang isang Kristiyano, nakagaya ng pinagdaanan ng mga propeta noon, inubusig, naaapis, nagpapakumbaba, nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, mga bagay, may malinis na puso, ay siyang magtatagumpay.